Hello guys, good morning. Welcome to my farm here in Australia. Watch out for our next video about farm life. At simulan natin ang buhay farm dito sa ano yan? Anong mga kahoy na yan? Yan ang natural heater nila. Hello guys, eto na naman si Father Joel. Salamat sa inyong panonood ng aking mga nakaraang video. At ito na ang part 3 ng ating buhay dito sa farm ng Australia. At simulan natin ito sa pagsisibak ng kahoy. Naalala ko, seminarista pa kami nung kami huling nagsibak ng kahoy. Pero kita nyo naman, ang hawak ng palakol, halatang hindi sanay. Pero dahil kapapanood ko ng Vikings Valhalla, ng Kingdom, ayan, kita nyo, talaga namang feeling Vikings. Anyway, dito nga po ngayong panahong ito ay winter. At alam nyo ba, ang winter namin dito, wala kaming snow. Wet winter, maulan ang winter dito at umaabot ng hanggang 3 degrees, sometimes 6 degrees, 10 degrees, 12 degrees. Imagine nyo gaano kalamig yon. At syempre, ang mga lumang bahay dito ay meron pong ganitong mga heater, natural heater. Ang tawag ko nga dito ay chimenea. Tama ba ako? Chimenea ba ang tawag diyan? Anyway, kasi po yung mga modern bahay ngayon ay ang kanila ng mga aircon ay yung mga electric. Pero gustong gusto ko pa rin ang ganitong mga natural heater na sa kahoy. Kita nyo naman, nangihinayang. Kaya alam nyo ba, yung ibabaw na yan sa sobrang init, pwedeng paglutuan. Double purpose. At ito na nga po. At syempre, dahil tayo nasa bukid, alam nyo ba, akala nyo ba sa Pilipinas lang may avocado? May avocado din dito. Pero alam nyo ba, trivia, napakamahal ng avocado dito. Pag pumunta kayo sa Woolies o kung sa department store dito, department store, supermarket, ay napakamahal ho ng avocado. Kita nyo naman, talaga namang hitik na hitik sa bunga ang mga avocado ni Tita Ria. Pero syempre, medyo mga bata-bata pa, kaya babalikan natin yan. Abangan nyo ang susunod kong video sa banda-banda riyan, ang ating harvesting avocado. Yang itinuturo ko po yan, alam nyo ba? Yan ay tangke nila ng rainwater. Kasi pagkat dito po sa Australia, alam niyo ba, unlike sa Pilipinas, anyway, pinapakita ko muna dyan yung mga tanim-tanim sa bukid, ang mga sibuyas at kung ano-ano pa. Dito po sa Australia, alam niyo po ba, ang iniinom ng mga taga-bukid dito ay rainwater. Kung sa atin dyan sa Pilipinas, napakadumi ng rainwater. Bago ko ipagpatuloy ito, pagdasal natin ang mga binaha. Pero dito sa Australia, kalimitan kapag nasa bukid po, ang iniinom nila ay rainwater. At safe na safe pong inumin ha, sapagkat nagpapakita lamang yon na hindi pa polluted dito ang kanilang kalikasan. Anyway, magpatuloy po tayo. Ayan, dahil nag-harvest tayo ng kiwi ngayon naman. Mag-harvest tayo ng oranges. Iba't ibang varieties po ang mga oranges ang naandito. Merong matamis, merong medyo maasim, at meron mang katamtaman. Itong pinipitas kong ito ay katamtaman lamang. Sabi ko nga ay papitas na lamang ako. Vitamin C din. Masarap-sarap din yan na gawing juice. Kita nyo naman, enjoy na enjoy ako sa pamimitas. Abe, biruin nyo naman. Pagkukuha ko ng kiwi, ay nahulog pa ako dito. Hindi ako kailangan manghagdan. Kita nyo ba yung mga nasa baba, mga nagpapatak na lamang? Kasi nga po sa sobrang dami, syempre mag-asawa lang naman ang nakatira dito sa bukid na ito, hindi na nila makonsumo ang lahat. Kaya naman, naimbitahan na naman si Father Joel, ang adventuristang pare dito sa Albany. At nandito po tayo sa Denmark nga pala. At yan, sige lang, pitas-pitas lamang tayo, enjoy lamang tayo. Kung sa ari sa ate, bay, magkano na rin napitas kong ari? Ay, kaya inaman na. Sa Woolies ari, parang ano na ito, $30 na ito ba? O $20 something. Kung sa Pilipinas, ang dami nang nakuha kong ari. Ay, ano na, libo na. Pero din ay para kang namimitas lamang sa garden. Anyway, mga kaibigan, ito nga po ang kagandahan ng buhay dito sa Australia. At para sa inyong kalaman, akala nyo ako ay nasa city? Ito pong lugar na mission namin ay talagang bukir na bukir. At kung inyong mapapansin, ay talaga namang sa lawak ng lupain ay halos wala kang kapitbahay. Ang kapitbahay mo ay kangaroo. Kapitbahay mo ay kangaroo, ang kapitbahay mo ay mga ahas. Alam niyo naman dito sa Australia, talaga namang yung wildlife dito ay buhay na buhay. Habang nga ako'y nangunguha din ng mga oranges, sabi ko, sana walang ahas ako makikita din Ay bukir na bukir talaga namang ngibit Pero yun naman, fresh na fresh. Wala po itong pesticide,
pesticide. PF, yun na naman tayo sa PNF. Walang pesticide at fresh na fresh talaga, natural na natural. Kita nyo naman, tuwang-tuwa naman ako dyan, tinitingkayar laang talaga namang mahangin pa po yan, malamig pa po yan, talaga naman, sino naman hindi mag-i-enjoy din Welcome to my farm, ang sabi ko po diyan. Ayan, so mga kaibigan, mga kapatid, kung gusto nyo po ng isang payapa at masaganang buhay, ay makontento tayo sa kung ano man ang ibinibigay sa atin ng kayamanan ng lupa. Yan, tama po kayo. Kayamanan ng lupa. At yan naman, alam nyo ba ang kinukokong yan? Kalamansi. Sapagkat alam nyo po ba, mahal dito ang kalamansi. At hindi basta-basta nakikita. Kaya ang ginagawa ng iba dito, pinoprozen po yan. Yan, ang po aking nakuha. Hanggang sa muli. Bye-bye!